sa ating lahat mga kaibigan, muli na namang nagbabalik ang lingkod, Rondy TV mo. Bago tayo magpatuloy sa ating topic, hingi lang po ako ng kunting pabor mga kababayan ha. Paki-like ng video na ito at sa mga hindi pa nakasubscribe, sana po pasubscribe na aking YouTube channel Rondy TV mo. Tuloy na tayo agad sa ating topic mga kababayan. Ito na nga panayam ng anak ni Ate Gloria mga kababayan, yun nga yung biktima na pinagbabaril sa loob ng Victory Best Liner mga kababayan, na talagang nag-trending ito ha mga kababayan. Nangyari ito nung November 15 talagang karumal-dumal na walang awang pinagbabaril ng dalawang gunman binayaran yun mga kababayan. Yun ang mga kababayan, confirm na itong anak ni Ate Gloria na si alias Tisoy ang nag-utos nga na ipapatay yung kanyang sariling ina. Nung may panayam nga ito ng programa ni Idol Senador Rapi Tulfo sa Rapi Tulfo in Action, ay tinanggi nga o tumanggi itong anak ni Ate Gloria na siya ang nagpapatay sa kanyang sariling ina mga kababayan. Ngunit yung mga ebidensya ay hindi magsisinungaling. Yung gunman nga mga kababayan ay naaresto at yun nga itinuro na ang mastermind nga o nag-utos sa kanila ay itong sariling anak ni Ate Gloria mga kababayan. Yun nga hindi siya makatanggi na sabihin niya hindi siya ang nagpapatay sa kanyang sariling ina, dahil mismong mga gunman mga kababayan, dahil isa pa lang yung naaresto nito yung isa ay hindi pa naaresto, naghintay na lang ng warrant of arrest, ay itinuro nga itong si alias Tisoy, kaya walang kawala ito. Confirm na itong sariling anak ang nagpapatay sa kanyang sariling ina. Biruin nyo yan mga kababayan, napaka pangit pakinggan sariling anak pinapapatay yung kanyang sariling ina. Dapat nga tutulong pa nga tayo sa ating magulang mga kababayan, pero may mga ganito pala. Yun ang mga kababayan, wag na natin patagalin, sabay-sabay na natin itong panoorin. Simulang una nung lamay hanggang itong matapos nga alam mo yun siyempre sabog na sabog kami sa social media na ganyan. Tapos kung alam nyo lang nangyari sa bahay na binabastos kami, hindi naman actually nabastos, pero alam mo yung thought ngayon na yung ganun ma'am, na ikaw ba naman sa sarili mong bahay parang ikaw pa yung bisita o naglalamay pong ganyan ma'am, na alam mo hindi na daan-daanan ka lang, wala man lang yung pakatao na kahit plastikan man lang na opo ma'am, parang ako POI, tatanggapin ko po na parang sige, basto-bastusin na nila. Wag naman na sana nila idamay itong si Papa, lalo na yung mga anak ko, lalo na may nakita ko sa link ng news na ito, may nagpost ng picture namin na family. Paano po yung kwan din po ng mga bata, the fact po na meron din pong threat sa akin. Pwede po nga manawagan po kayo para sa mga netizens po natin na wag na po gumamit ng mahirap na rin pong manawagan kung sarado na pong isip nila kung gano'n. Bakit ko pa po ipipilit, di ba po ma'am? Yung call lang po kasi, oo, gusto namin ng justice kay mama. Pero yung nangyari nga na naman kanina, hanggang sa huli nga na binastos kami. Ang pangit pa kasi ma'am, ultimo yung malapit pa sa amin na kamag-anak. Sila pa yung nagpapamukha sa amin ng ganito. Matakain mong ipasuot kay Papa yung picture ni mama, tsaka yung kinakasama niyang lalaki po doon na siyempre parang kabastusan naman kay Papa na buhay pa si Papa Parang pinapalabas lang ng mga kamag-anak namin na mas pinapaboran pa talaga nila na naglalaki nga yung, hindi naman yung term kumbaga nakahanap ng ibang lalaki si mama, nandito po yung original na pong asawa. Asahan niyo po tatay na kami po tututok rin po dito sa kaso. Kung sakali man po ay may update rin po kami. Tatawag po kami kay attorney para makausap po kayo. Thank you so much po tay at condolences po sa Magandang araw po, Captain Franklin Sindak. Nandito ho kami para malaman ano ang update natin dito sa kaso. Sa ngayon, ma'am, ay na-file na natin yung double murder case against doon sa ating mga identified suspects. Yun ay na-file noong December 11.
dito sa provincial prosecutor natin dito sa Cabanatuan. Base yun doon sa ating mga nakalap na ebidensya. Kung mapapansin ninyo, nangyari yung krimen November 15. Yes. At na-file natin itong December 11. So in less than 1 month ay na-file na natin. Pagkayari nga mag-viral ng video na yon, no? May mga lumutang tayong witnesses. At na-identify yung isa na si Alan De Los Santos. Nagkataon naman na itong Alan De Los Santos base sa ating pakipag-coordinate sa mga local courts ay may lumabas. Nag-hit siya, no? May warrant of arrest sa sexual assault at rape dito sa Nueva Ecija at sa Isabela. So nung napanood nila yung video na yon, identify nila ito si Alan De Los Santos at yun yung naging dahilan natin implement yung warrant. Nakuha natin si Alan De Los Santos sa Dilasag, Aurora na. So, na-recover sa kanya yung damit, no? Na ginamit niya, yung suot niya nung ginawa nila yung krimen. Doon po sa CCTV, dalawa ho ang nakita po natin. Ito hong isang gunman ho ay identified na rin po ba natin? Identified na rin, ma'am, yung isang gunman at hindi ko lang masabi yung pangalan, no? Dahil malakad natin mga operatiba at na-file na yung case. Sa lumabas yung warrant of arrest nun, mabilis natin ma-implement para makuha sila, no? Ang malinaw lang ay nakuha na natin yung isang krimen at i-consider natin itong case na ito as solved na kasi may hawak na tayong perpetrator. Ito pong hawak ho natin po na suspect. Ito ho ba ay umamin ho sa atin sa kanyang ginawang pagpatay? Umamin siya, ma'am. Actually, nagkaroon siya ng confession, extrajudicial confession, kasama yung kanyang legal counsel. At pinpointed niya na kinausap siya ni alias Tisoy, no? Yung anak ni Gloria yon, yung isa sa mga biktima. Si Tisoy, yung isa sa ating person of interest before. Pero ngayon, ay talagang siya na yung tinuturo na mastermind nito, si alias Tisoy. At ang sabi ni Alan De Los Santos, pinangakuan silang mabayaran ng 60,000, no? Ang naunang bayad na nakubra nila ay 20,000. Pagkayari nun, di na sila nagkausap. Bali ho, yung 60,000 ay kada ulo po ba? Yes. At yung 20,000 po ay kada ulo lang din, kumbaga initial. Down payment. Yun ang nakuha nila. Opo. Ano ho ang nakikita ho natin na motibo dito sa pagpatay sa dalawang suspect? Ang motibo nating nakikita dito ay yung old grudge, no? Tandaan natin na sinampahan ni Gloria yung anak niya na si Tisoy, yung kinakasama nito ng carnapping sa robbery. Tapos si Gloria gusto niyang maayos yung pagsasama ni Tisoy saka yung dating asawa, pero hindi nagmaterialize yun. So doon umiikot yung yung motive. We consider this case as solved. Kasi nakuha naman na natin yun ang mga kababayan, na-solve na itong kaso na ito, dahil nga itong alias Tisoy, yung anak ni Ate Gloria ay yung biktima nga na si Ate Gloria, mga kababayan, ay yun yung sinasabing nagpapatay sa kanyang sariling ina. Yun ang mga kababayan, napakapangit pakinggan na sariling ina pinapapatay ng kanyang anak dahil nga sa mga hindi pagkakasundo, no, sa mga gustong mangyari sa kanilang pamilya. Yun ang mga kababayan, maraming ang nagsasabi na sa mga ganitong klaseng krimen dapat may parusang bitay. Kaya bang kasi nga yung hindi dapat, pangit talaga pakinggan na yung anak ay pinapatay yung kanyang sariling ina. Hindi naman siya lalaki kung wala yung kanyang ina, mga kababayan. Kaya sabi nga natin, mga kababayan, pag naparusahan itong si alias Tisoy, sana nga, mga kababayan, ay may parusang bitay kasi nga mga karumal-dumal itong mga pangyayaring ito. Ang daming krimen ngayon, mga kababayan, nagsusulputan ang mga krimen ngayon. Mayroong 11 years old na nirip, pinatay. Mayroon pang 8 years old, mga kababayan, na binugbog ng sariling ama, tapos ginawa pang unan, tapos namatay. Grabe, mga kababayan, kaya panahon na siguro talaga na ibalik yung parusang bitay. Para naman, mga kababayan, masampulan itong mga tawagin natin mga demonyong ito, masampulan itong mga ito para naman magkaroon ng takot sa ating batas. Kasi nga, karamihan kasi, pag nakulong, nakakalaya, gagawa na naman ng kasamaan. Paulit-ulit na lang, mga kababayan. Kaya pag may mga karumal-dumal na krimen, dapat parusang bitay.
ang karapat-dapat mga kababayan. Yun ang hanggang dito na lang muna at bago tayo magtatapos, medyo magalit tayo doon kunti magsi-shoutout muna tayo Shoutout tayo sa ating mga kababayan Shoutout kay Ma'am Berjever Healthy Diyos ng Pulilan, Bulacan, kay Ma'am Caroline Kawakami ng Japan, kay Ma'am Joyce ng Japan shoutout kay Isabelita Engram, shoutout Leonardo Sabrido, shoutout Eduardo Magpantay, shoutout Orlando Abinuha, shoutout Militi Pitiri, shoutout kay Eleanor Tanutan, shoutout Paterno Mendoza, shoutout Virginia Rojas, Amelia Arellano, Primi Divina, shoutout Valeriano Junior Lumayag, shoutout Adel Papasa, Lolita Matthew, shoutout Danilo Pipito, shoutout Ginny Culindris, shoutout John Luis de la Rosa, shoutout Agagon Edwin, idol, shoutout Maria Nina Casuila, shoutout idol Ginny Culindris, shoutout Gaspar Rana, Charito Mercado, at kay Lu Maria, at habol natin si Marshall Dagyo, at kay Frank Frank Iblin, at kay Ami RC. Yan ang kay Robert Tawadan at kay Roberto Mabaling, shoutout sa inyo mga idol. At hanggang dito na lang muna. At once again, this is Rundy TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.